Naisip mo na ba kung bakit may nangyayaring crime? Tingnan nyo to. Pansinin ang pampaserong jeep sa harapan. Maya-maya pa, may lalaking nakaputi. Nang hablot sa jeep, may babaeng bumaba. Siya ang nahablutan ng cellphone. Sinubukan niyang habulin ang magnanakaw. Kaso, hindi na niya inabutan. Ipinablatter niya ang pagnanakaw. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang nangpitas. Nakakalungkot, di ba? Pero sa criminology, pag gumamit tayo ng theory, mas maiintindihan natin kung bakit nga ba nangyari yung krimen na ito. According to routine activities theory by Cohen and Felson, merong tatlong bagay na kailangan magsama-sama para mangyari ang krimen. Una, motivated offender. Pangalawa, suitable target. Pangatlo, absence of capable guardian. Ang motivated offender, ito yung tao na willing gumawa ng krimen pag nakakita ng opportunity. Either dahil sa pangangailangan o dahil talagang gawain na nilang gumawa ng krimen o dahil ito ay kanilang pinagkakakitaan at marami pang iba. Ang suitable target naman ay mga tao o bagay na madaling biktimahin para doon sa motivated offender. And the third element, which is the absence of capable guardianship, ito yung importante. Bakit? Ang jeepney, kahit public, baka walang immediate at effective security. Bukas ang bintana, hindi kita ng driver. Yung mga pasahero, baka hindi nakareact agad, o kaya naman walang malasakit, walang pakialam, o kaya natakot din. At saka yung babae mismo na may hawak ng cellphone. Bakit? Baka distracted. Hindi niya napansin. So, kung susuriin natin yung video, tignan natin kung ano yung mga present na element. Motivated offender, yung lalaking nakaputi na nagnakaw ng cellphone. Bakit? Willing gumawa ng crime, naghahanap ng bibiktimahin. So, first element, motivated offender, check, present. Pangalawang element, suitable target. Yung cellphone ng babae na hawak niya. Bakit? Valuable, madaling kunin. So, suitable target,